New day, new awareness, and new strategy. Hello po, this is Apple, your licensed financial advisor. At bago po ako mag-start, gusto ko lang po kayo tanungin, palagi ko na lang tinatanong, no? Mag-start tayo sa napaka-honest na question. Kung bukas po mawalan tayo ng income, ilang araw po ba tatagal? Hindi po ilang taon ha, hindi rin po ilang buwan, ilang araw. Kasi po ang totoo, hindi tayo pinapabagsak ng malalaking problema agad. Hindi po yun eh. Pinapabagsak po tayo ng sunod-sunod na maliliit na problema na hindi po natin napaghahandaan. So, today, hindi lang po itong pag-uusapan natin. Hindi lang po usapang pera ang pag-uusapan natin. Usapang katatagan ng pamilya mo. So, what's really happening now? Ano po bang nangyayari ngayon na naman? Nagkaroon po tayo ng energy crisis in real life. Let's not use complicated terms. Huwag tayong gagamit na komplikado. Simple lang. Kapag may energy crisis po, kulang ang supply, mataas ang demand, ano pong resulta? Mas mahal po ang lahat. Pero ito po yung hindi napapansin ng karamihan. Hindi lang po ito tungkol sa kuryente. Kapag mahal po ang diesel, mahal ang transport. Mahal ang delivery, mahal ang pagkain, mahal ang pamumuhay. So kahit sabihin mong hindi naman ako heavy user ng kuryente, still affected ka pa rin because you are part of the system. Wala pong exempted sa crisis, wala. So let's make it very real. Kung dati ang buhay mo ay 2,500 ang kuryente, 5,000 ang groceries, 1,500 sa gas, 9,000 total niyan. Ngayon, magkano na? 4,500, 8,000, 3,000, 15,500 ang total na. Ano po bang difference? 6,500 monthly increase. And let me ask you, saan mo kukunin yung 6,500? Sa ipon mo? Mangungutang ka? Sa stress? At kung wala kang emergency fund, automatic po, bawas yan sa peace of mind mo. So, gusto ko kayong ibalik sa panahon na hindi natin gustong balikan. Pero kailangan eh. Pandemic. Naalala niyo po ba yung panahon na takot kang lumabas? May naririnig kang ambulansya araw-araw? May kakilala kang nawala? Hindi po natin in-expect yun ha. Hindi din po natin pinaghandaan yon. Biglaan na lang. So, biglaan kang nawala ng trabaho, nawala ng income, nagkasakit, na hospital, at doon natin nakita ang totoo. Hindi po sapat ang sipag, hindi rin po sapat ang diskarte, hindi rin po sapat ang bahala na. Kasi po ang totoo, marami pong pamilya ang hindi bumagsak dahil po tamad sila. O bumagsak sila dahil wala po silang buffer. Hindi po dahil wala silang trabaho, kundi dahil wala po silang ipon. Pero ngayon, look at us. Parang wala pong nangyaring pandemic. Bumalik na ulit sa, okay lang yan. Hindi pa kailangan. Next time na lang. So let me ask you, kailangan pa ba ulit nating maranasan ang ganong sakit para lang po matuto tayo? Kasi po ngayon, hindi na po virus ang kalaban natin. Inflation at nangyayari po yan every year. Taas ng presyo, energy crisis. Iniba lang po yung pangalan, pero pare-pareho po epekto eh. Bigla ang gastos, bigla ang hirap, bigla ang pagkawala ng kontrol. So, hindi mo po kailangang hintayin ang susunod na crisis para maghanda ka. Kasi malamang after 5 years, mangyayari na naman to. Kasi alam niyo po ang handa, hindi na po yan kinakabahan. So, ngayon, kung nararanasan na natin, bakit hindi pa rin po tayo naghahanda? Emergency fund. Hindi po ito extra money. Ito po yung unang panlaban mo sa buhay mo. Ito po yung funds na hindi mo gagalawin kung walang emergency. Hindi rin po ito pangluluho. Hindi mo ito ipapautang kasi kapag ginamit mo ito sa mali, wala kang panlaban sa tama.
Emergency fund po kasi is equal to decision control. Kapag may ipon ka, meron kang choice. May control ka. Hindi ka napipilitang mangutang. So most people po, nabubuhay sa comfort. Pero ang reality, kailangan mo maghanda sa survival mode. Kapag wala ka kasing emergency fund, ito ang nangyayari. Isang problema po is equal to panic. Nagpapanik na tayo. Dalawang problema, mangungutang na tayo. Pangatlong problema, breakdown na. Pero kapag meron, problem is manageable. Stress, kontrolado natin. Life, stable yan. So, how much strategic explanation po bang kailangan? Hindi lang po 3 to 6 months. That's for normal times. Ngayon po kasi 6 to 12 months na. Bakit? Mas matagal po makahanap ng trabaho. Mas unpredictable ang expenses natin. Mas volatile po ang economy. Hindi ka lang nag-iipon yan ha. Naghahanda ka. And let's be honest, kung ikaw ay alam niyo yun, wala kang savings, umaasa ka lang sa mga magpapaloan, laging kinakapos, takot ka sa mga emergency, hindi ka kulang sa sweldo. Kulang ka sa sistema. So, hindi naman po ito biglaan, no? Hindi po ito biglaan. Sistema po ito. So, first, ano po bang kailangan nyo gawin? Awareness. Alam mo, dapat sana pupunta yung pera mo eh. Second is discipline. Kahit maliit yan, kailangan tuloy-tuloy pa rin. Third is increase income. Itaas mo income mo. Kasi hindi po sapat ang tipid lang. Ang realidad po niyan, hindi mo ma-outsave ang inflation kung wala kang dagdag income. So, meron po akong kilala. Masipag siya, may trabaho siya, pero wala po silang emergency fund. Then one day, nagkasakit. Tumaas yung gastos. Na-delay yung sweldo. Ano nangyari? Nag-withdraw sa investment niya. Nalugi po. Na-stress. Nawala ng direksyon. Hindi po dahil mahina siya, hindi po yun, kundi dahil wala po siyang safety net na tinatawag. So, hindi po problema ang crisis. Hindi po. Ang problema kapag hindi ka handa, nagiging problema po siya. You know, emergency fund is your financial oxygen. Kapag wala ka nito, kahit gaano ka kalakas, manghihina ka. At syempre, kung gusto mong mag-start, you need to message me. Hindi kita bebentahan, girl. Tutulungan mo na kitang maintindihan mo. Kasi ang goal ko is hindi ka lang, alam yun, hindi lang kumita, kundi maging handa ka sa buhay. Again, this is Apple. And remember ha, hindi mo kailangan maging mayaman para maghanda ka. Pero kailangan mong maghanda para hindi ka maghirap. See you again in my next video. Bye po.